7 ways paano yumaman kahit tamad ka. Opo mga kasosyo, pag-uusapan natin na kahit tamad ka sa buhay, may tsansa na yumaman ka pa din. At ilalatag ko nga sa inyo yung 7 paraan kung paano. Pero sana wag ka nang tamarin na tapusin tong video na to kasi pang tamad na nga to . O tara, simulan na muna tayo. Ang isang paraan kung paano yumaman kahit tamad ka ay focus on your leisure but produce. Sa totoong buhay, kaya ka lang naman tinatamad mga kasosyo. Kasi yung ginagawa mo ngayon hindi naka-align sa buong pagkatao mo. Kung ako rin naman personal, ilagay mo ako sa negosyong ayaw ko o hindi ko nakikitaan ng kahit anong interes sa buhay ko, tatama rin din talaga ako sa negosyo na yon. Pero kung yung pinagkakaabalahan mo, gusto mo, magaling ka doon, may potential ka doon, interesado sa'yo, naturally sisipagin ka. Kaya wag mo rin naman isipin na tamad kang tao. Hindi ka tamad. Hindi ka lang nakalinya sa bagay na may interes ka. Meron din naman na nakalinya ka sa interes mo, pero tinatamad ka pa rin. Kasi hindi ka magaling doon. Kaya yung kombinasyon ng interes mo at naturally magaling ka doon, napakahalagang kombinasyon para hanapin mo yung linya mo sa buhay. Kasi kung hindi ka magaling sa isang bagay, tatamarin ka rin naman doon. Kaya pagtrabahuan mo yung bagay na interesado ka, at hindi lang interesado ka, hindi lang yung passionate ka, dapat yung magaling ka rin sa bagay na yun. At ito yung pinaka-catch. Yung mga ginagawa mo sa leisure time mo, most probably interesado ka dyan. Kaso, consumer ka. Consume ka lang ng consume. Ang isang paraan paano yumaman kahit tamad ka, mag-focus ka sa pag-produce, sa pag-create. Case in point, mahilig ka sa mga computer games, imbis na consume ka lang ng consume, laro ka lang ng laro, why not mag-produce ka ng mga video tutorials about dyan sa nilalaro mo? O kaya mag-create ka ng mga virtual world dyan sa nilalaro mo. Basta mag-focus sa hindi ka lang consume ng consume, yung kain ka lang ng kain. Ikakayaman mo yung pagpuproduce. Kung may gagawin kang bagay at naibebenta mo ito sa iba. Okay, next. Isang paraan kung paano yumaman kahit tamad ka ay yan yung be on a team. Ang bawat tao kasi, iba-iba tayo ng motibasyon para sipagin. May mga tao na madalas tinatamad kesa sa sipagin. Pero pag sinipag naman, grabe naman sa sipag. May mga ganun lang naman talaga. Ibig sabihin, ang kasipagan ng tao ay ups and down. Minsan masipag, minsan tinatamad. Ako rin naman personal mga kasosyo, hindi naman laging masipag. Pero pag sinipag, walang yasa dire-diretso. Pero pag ako'y tinatamad, rene-recognize ko na I need to slow down. At okay lang yun. Ang kasipagan ay hindi ka humihinto. Nagpapahinga ka rin. Pero ang kasipagan ay once na sinipag ka, inaabuso mo ito. Talagang dire-diretso ka. Ine-exploit mo yung inspirasyon na nararamdaman mo na trabahuin ng isang bagay. Minsan, 3 araw kang masipag, minsan, 3 buwan ka masipag, minsan, 3 taong ka masipag, and after that, mapapagod ka, dating sa punto na may pagka tinatamad-tamad ka. Natural lang yun, kasi ang katawan, ang utak, ang isipan, ay napapagod din. Kailangan din talaga magpahinga. Ang katamaran ay hindi negative talaga. Ang katamaran ay sinasabi lang na napapagod ka o hindi ka nakalinya kung saan ka talaga. So, sa tuwing nasa down ka o katamaran ka, hindi ka masipag, napaka-importante kung nasa loob ka ng isang team. Kasi, pag ikaw'y tinatamad, yung ibang miyembro ng team nyo, sinisipag naman. So, in a whole, nakocompensate ng mga tinatamad na miyembro doon sa mga masisipag na miyembro. Kasi darating din naman yung araw o oras na yung mga masisipag ay tatama rin naman. At kayo namang mga dating tamad ay siya namang sinisipag. So, iikot yung grupo nyo. Kaya kapangyarihan talaga kapag grupo kayo at hindi ka mag-isa lang. Every time nasa down yung energy mo, merong nasa up pa din. So, be on a team. Hatak kasipagan yan. Okay, next. Isang paraan para yumaman ka kahit tinatamad ka ay ang respect your inspired time. Gaya na sinabi ko kanina, hindi laging sinisipag ka. May tinatawag na inspired time. Inspired ka. May hindi mapaliwanag na enerhiya mula sa loob mo, inspired, inside, na kahit hindi mo pilitin ay sinisipag ka. Yung mga moment na yon, yung mga time na yon, yung mga araw na yon, yung mga buwan na yon, exploit nga natin yon. Yung inspirasyon, gamitin natin, gumawa tayo ng mga bagay bago ito ma-expired. Ang inspirasyon ay nabubulok. Hindi ka laging inspired for the rest of your life. Kaya nga yung mga sikat na artista, naglalaho kasi napapagod at nawawala rin yung inspirasyon nila. Kailangan din naman nila magpahinga. Pero nung time na inspired sila sa craft nila, sa ginagawa nila, talagang hataw sila. Minsan oras lang yan, minsan araw lang yan, minsan buwan, minsan taon na inspired ka. Ang punto lang, hindi ka talaga tamad. Hindi ka lang inspired. So saan manggagaling ang inspirasyon? Ang pinaniniwalaan ko, sa loob ng isang araw, meron diyang maiksing panahon na inspired ka. Yun nga lang, yung mga taong tamad, alam nilang tamad sila. Kapag dumating yung maliit na oras o moment sa araw nila na inspired sila, nine-neglect nila, binabaliwala nila. Ako personal sa umaga, yan yung hinihintay ko. Yung bulong ng kasipagan. Inaabangan ko siya na once na pumitik sa akin, start na yon at dire-diretso na. Ang malupit kasi sa inspired time, once na dumating sa'yo yon, sa isang minuto sa isang araw o sa isang sandali sa isang araw mo, once na nag-act ka dun sa inspired moment na yon, yung ginaganahan kang moment, magtutuloy-tuloy na yon. Kasi sinimulan mo eh. Ang mali at ang punto ko, pag dumating yung inspired time
sa araw mo, hindi ka kumilos. Humiga ka pa rin, tumihaya ka pa din, tumanga ka pa rin. Ngayon, mawawala ulit yung inspirasyon. Kaya tamad ka na buong araw. Yun ang pinagkaiba ng mga tamad sa mga mukhang masisipag. Yung mga masisipag, nag-act lang sila nung time na sinipag sila. Yung mga tamad na nga, nung konting nakaramdam ng kasipagan, tinamad pang umaksyon. Ang punto ko lang, once na naramdaman mo yung kapiranggot na kasipagan, umaksyon ka kagad. Case in point, tamad ka maligo. Sa buong isang araw, hintayin mo na sipagin ka maligo. Darating yun. Once na naramdaman mo, tumayo ka kagad, pumasok ka kagad sa banyo. Maligo ka kagad. Hindi yung pag dumating sa araw mo na, parang sinisipag ako maligo Gagawin mo, matutulog ka. Wag ganun. Talagang hindi ka na ulit sisipagin maligo kasi dumating na nga yung inspirasyon. O basta may naramdaman kang konting kasipagan, umaksyon ka kagad kasosyo. At yan ang ikakayaman mo. Yung pagbibigay aksyon sa maliit na inspirasyon. Okay, next. Isang paraan paano yumaman kahit tamad ka. At yan ay yung eat well. Kumain tayo ng maayos. Pinaniniwalaan ko at base rin sa kaunti kong pag-aaral, ang kasipagan ay naka-align din sa tama o mali mong pagkain. Pag mali ang mga kinakain mo, yung katawan natin mabigat. Kaya tinatamad din tayong gumalaw. Hindi ka naman talaga tamad. Hindi lang maganda yung mga kinakain mo. Hindi ko sinasabing kumain ng mga mahal. Kasi kadalasan yung mga mahal, yun din yung mga mabigat sa katawan. Napakaraming pagkain na mura pero natural at yun yung mga nakakasipag. Magaang sa pakiramdam. Paano mo malalaman kung mali yung kinakain mo? Once nakainin mo, pakiramdaman mo kung sinisipag ka ba after mong kumain o tinatamad ka. Ngayon, pag yung kinakain mo after mong kainin tinatamad ka, inaantok ka, wag mo nang kainin next time yun. At yung mga pagkain na pag kinain mo, ang gaang ng pakiramdam mo, mas lalo kang sinisipag, yun ang kainin mo ng kainin. Ang bawat katawan ng tao ay iba-iba. Iba-iba tayo ng chemistry. So, hanapin mo yung pagkain na nakahulog para sa'yo. Okay, next. Ang isang paraan paano yumaman kahit tamad ka ay ang sleep well. Maraming tamad ay hindi naman talaga tamad. Ang problema lang, hindi sila nakakatulog ng tama, ng maayos. May mga tao na may problema sa pagtulog. Talagang hirap makatulog. May mga tao naman na pinapahirapan ang kanilang pagtulog. Syempre, may kung ano-ano pang pinaggagawa, oras na nga ng tulog. O kaya matutulog na, iinom pa ng kape. At marami pang ibang bagay. So gumawa ka ng paraan para mapasarap yung tulog mo. Kung mihilik yung katabi mo, dumiskarte ka kung paano ka makakatulog ng mas mahimbing. Mag-headphone ka, magpatugtog ka ng tunog ng ulan para hindi mo marinig yung hilik ng katabi mo. So maraming paraan. Basta ang pagtulog ay pinagtatrabahuan din yan. Kasi ang repercussion ng hindi masarap na pagtulog ay ang bigat ng araw mo kinabukasan. So ang ending, tamad ka buong araw. So wala ka ganong productivity. So ang tulog ay napakahalaga rin mga kasosyo. Pinagtatrabahuan din yan. Pag hindi masarap ang tulog mo, yung utak mo lutang sa buong araw, hindi ka makakaisip ng mga magagandang ideas, strategies, solusyon sa mga problema, at mas mahirap kang marinig yung inspirasyon kung kailan ka sisipagin at kung ano dapat mo talagang tunay na gawin. Next, isang paraan kung paano sipagin kahit tamad ka ay yan yung find your flow. Hindi ako nagpauso nito, sikat to. I-google nyo yung flow. Ang bawat tao ay may kanya-kanya tayong oras sa isang araw kailan tayo tinatamaan ng kasipagan. At ratratin mo yon. Irespeto mo yon. Kung sinisipag ka o you create your most productive work during 5 p.m. to 8 p.m., gawin mo sagrado yung oras na yon na magtatrabaho ka nung time na yon. Kung napigurot mo naman na sinisipag ka between 7 a.m. to 11 a.m., so i-block mo na yung oras na yon at doon ka mag-abang ng inspirasyon at doon mo magagawa yung most productive work mo sa buong araw. Kapag nagtrabaho ka within your flow, within doon sa time frame ng flow mo, yung trabaho ng 8 oras, matatapos mo siya ng 3 oras. Ganong kabisa yung flow. Kaya personal ako, marami ako natatapos na trabaho kasi pag nagtrabaho ako personal, nakafocus. Pag eto lang. Hindi ko yan tatapusin hanggang di natatapos yung inspired time ko o yung workflow ko. At bago nga matapos yun, tapos ko na yung trabaho. Kasi yung trabaho nakakaumay din yan. Kaya pinagtatrabahuan na masalansan mo ng maayos yan. Kasi yung trabahong bungi-bungi, ang daming natatapon doon na oras in between doon sa mga bungi. Kaya ang sikreto, tapusin na kagad yan ng isang batch at sama-sama. Sa isang iglap, tapos lahat. Personal, ang flow ko ay kada 3 oras. Pag sinipag ako, may 3 oras yung kasipagan ko na yun. Kaya raratrating ko na yung tatrabahuin ko. Tulad sa paggawa ng mga vlogs natin, mga kasosyo, pag ako sinipag sa loob ng 1 linggo, 3 oras ako nagbo-vlog ng tuloy-tuloy. Walang hinto. O di, ang dami ko nang natapos na vlogs noon. Tapos i-upload ko yun na iba-ibang araw. Tapos magkakabakanting oras na ulit ako sa next week na o sa next week na. Hindi ako araw-araw nagvo-vlog, sayang sa oras yun. Yun ang flow. Pag dumating, ratratin mo na. Ayos? O next. Isang paraan paano yumaman kahit tamad ka ay ang pagkakaintindi na walang umaasensong tamad. Kung tamad ka, hindi ka talaga aasenso. Lahat ng matagumpay na tao ngayon, grabe sa sipag. At hindi naman sila masipag kasi pinanganak silang masipag. Masipag sila kasi pinagpala sila na nai-align nila yung trabaho nila, kung saan ang interest nila at kung saan sila natural na magaling. Walang artistang sumikat na pogi lang. Lahat ng artistang sumikat, masisipag po yan mga kasosyo. Lahat ng
entrepreneur na umasenso, sobrang sisipag po niyan mga kasosyo. Naging tamad na lang yan nung mga dulong buhay nila. Bakit? May mga napundar ng mga makinarya yan na kumikita ng pera ng tuloy-tuloy. At gaya na sinabi ko nga kanina, minsan sa buhay mo tatamarin at tatamarin ka, kailangan mo rin magpahinga. Pero bago ka magpahinga, dapat umasenso ka muna. Hindi ka pa nga asensado, pahila-hilata ka na kagad dyan. Trabahong malupit muna. Lahat tayo anak ng Diyos, oo, pero hindi lahat tayo anak ng presidente ng Pilipinas. Magtrabaho ka. Ang goal ay hindi yumaman. Ang goal ay hindi maging sikat. Ang goal ay magamit natin yung binigay na talento ng Diyos sa buhay natin para ma-bless ang ibang tao. Yun ang misyon. At natural na lang na darating ang pera, ang kasikatan, at iba pang karangyaan sa buhay. Hindi goal yun. Resulta na lang yun. Dahil ginagampanan natin kung bakit tayo sinilang sa mundong ito. Ayos? O kung natapos mo tong vlog na to mga kasosyo, hindi ka tamad. O dyan muna. Ciao, bye!